Sir, anong mensahe mo sa mga taga-District 4 about your vote of no sa impeachment, sir? Anong gusto mong ipaabot sa kanila at sa taong bayan? Well, of course, sa mga kadistrito ko at sa kabuuan ng mga Pilipino, I'm not against accountability. In fact, I'm for accountability. Pero accountability should not be limited to just one individual. Let's hold everyone who needs to be held accountable, accountable. Ako, ang pinakinggan ko rin yung boses ng mga kadistrito ko sa aking pag-iikot. Pag tinatanong ko sila, makakatulong ba itong impeachment o hindi? Karamihan sa kanila sinasabi, mas may mahalagang bagay na kailangan gampanan at masyado nang divided yung ating bansa. Puro politika na lang raw. So, ang ako yung boto ko is based on yung panawagan ng aking mga kadistrito. Ang boto na ginawa ko is based on my appreciation to the complaint which was filed. Ang boto ko was based on what was just, what was fair. Ang boto ko is, I repeat, it's not anti-accountability. In fact, lagi kong sinasabi, and even when I explain my vote, accountability is never lost. Kung talagang gusto natin ng accountability, let's file the proper criminal cases against the people who are supposed to be held accountable. If we feel that the Vice President indeed committed certain wrongdoings, then let's file the appropriate case against her, appropriate criminal case. Kasi parang nagiging suspect yung impeachment proceeding. Kasi everyone knows hindi naalay yung dalawa na nagkaroon sila ng falling out. Now, bakit impeachment yung recourse kung talagang ang gusto lang natin is to hold the Vice President accountable for the allegations against her? Bakit hindi tayo mag-file ng appropriate na kaso? So ano ba yung hinahabol natin? Managot siya at makulong siya? O ang hinahabol natin, wag siyang makatakbo? So, those needs, binalansi ko yung mga bagay na yon. At sa aking mga constituents, ang gusto ko lang talaga magsilbi, makababa ng proyekto dahil madaming pangangailangan yung ating distrito. Lagi ko nga sinasabi, I did not sign up for this. Parang napakamalas kong tao nung unang termino ko noong 2019 when I was first elected in Congress. Ang inabutan ko, pandemic, COVID. Almost 2 years of lockdown ang inabutan ko. But of course, natutuwa ako that siguro gusto ng Diyos na nandun ako para talagang makatulong dahil gusto natin tumulong. Pero mahirap tumulong at that time dahil siyempre napakahaba ng lockdown at napakadaming taong kailangan tulungan. Ngayon naman, pagbalik ko noong 2025, ang bumalaga sa akin, yung mga flood control, ghost projects, mga overpriced. In fact, sa distrito ko, mag-iisang taon na, halos wala pang bidding na nangyayari for any projects. Dahil sa kaguluhan na idulot. Ang gusto ko lang makapagtrabaho to be able to legislate, pero naging busy kami lagi sa politika. Kaya I hope matapos ng lahat nito and we could all just go back to work and then serve our country.